Ngayon, bibigyan ko po kayo mga kababayan, no? Bibigyan ko po kayo ng idea kung sino po yung mga mangilan-ngilan na senador natin na ayaw po ng impeachment, mga bossing. Pakinggan. Tol sa pagsusulong. Hayag po ang ilang senador ng pagtutol sa pagsusulong ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Miguel Zubiri, hindi Alam natin na pro Duterte yan. hindi niya nais na makakita ng impeachment proceeding sa Senado dahil magkakaroon lang ng pagkakahati-hati sa pananaw at mauuwi lamang ito sa gulo. At Yun po, yun lang ang dahilan ni Miguel Zubiri kaya ayaw ng impeachment. Alam niyo po mga bossing, tayong mga Pilipino, ang lagi po nating hinaing reklamo, ang ating bansang minamahal na Pilipinas, naghihirap na po. At isa po sa dahilan mga kababayan kung bakit naghihirap ang bansang Pilipinas ay dahil po sa korupsyon, mga bossing. Mas importante ba o mas dapat bang itimbang yung magkakaroon lang ng pagkakagulo sa Senado o magkakaiba-iba ng opinyon o magkakahati ang Senado versus malaman natin o masolusyonan natin mga kababayan yung umuubos ng pera ng bayan? Sa tingin nyo ho mga kababayan, okay ba yung paliwanag niya? Ako po, sa tingin ko, kailangan natin na maubos yung problema ng bayan. At isa po sa problema ng bayan na talaga hong nakakasakit, no? At umuubos sa pera, yung mga korap na politiko ho. Magkagulo-gulo dyan. At least, matapyas natin yung isa sa problema ng bayan. Di mag-regroup kayo ulit. bilang dating Senate President, alam niya ang magiging implikasyon nito. Hindi rin ho niya nais daw na mangyari sa bansa ang pagdedeklara ng martial law gaya ng nangyari sa South Korea. Bakit naman magdedeklara ng martial law? Ito. Napunta ka naman doon. Pakinggan natin, Juan Miguel Zubiri. Ako, like many of my colleagues, we would not want to see an impeachment proceedings in the Senate because obviously it's going to be very divisive. I know I'm supposed to not talk about the impeachment, but in my heart, is this what we want so close to the elections? Although if there's an impeachment that is delivered to us in the Senate, we have to do our constitutional mandate to convene an impeachment court. I used to be Senate President, so we know the implication of that. We know our duty. But of course, Sabi ni, okay lang po, Reverse. Sabi ni Reverse, pasensya na Sir Mark, di ko rin gusto ang impeachment kasi kauna-unahang magsasamantala dyan ay ang Makabayan Black Party List. Gagamitin nila pangangampanya yan para humabol ng senador. Sa akin naman ho, mga kababayan, nabanggit na nga din po natin, no, na yung mga yan, iba po. Ako, ayaw ko talaga sa kanila dahil alam ko po kung ano yung mga ginagawa niya sa kabundukan Pero po yung impeachment na yon, para sa akin, mga kababayan, isa po sa malulutas na problema ng ating mamamayan. Magkaiba man talaga yung paningin ko, no? Doon sa mga Makabayan Black, ayaw na ayaw ko din po sa kanila. Kaya lang, para sa akin lang po, gusto ko talagang masolusyonan yung corruption sa bayan. Pero naiintindihan ko po, Reverse, yung inyong kung bakit ayaw nyo sa impeachment. Parehas po tayo, ayaw natin diyan sa mga Makabayan Black. Personally, if you ask me in my personal opinion, sana walang gulo. Kasi ayaw po natin ng gulo at this point in time. Gusto po na namin ceasefire muna at this point in time. Tignan nyo nangyari sa South Korea. Diba? They declared martial law in South Korea. Now, nagkakagulo sila doon. I couldn't believe it. No? I couldn't believe that they had this type of political noise in South Korea last night. So, konti na lang yung mga yan, no? Imposibleng magaya tayo doon. ayaw naman po natin na mangyari yun, na magkaroon ng catalyst for a lot of Ma'am Reverse, copy po, naintindihan ko po, no? Dahil yun nga, sabi nyo is, ano tawag doon? Masyado nilang aabusuhin yung pangangampanya. Totoo yan. of course rallies and dissent from any side, from all sides.
pahayag ni Senador Mig Zubiri. Ipinahayag din ni Senador Jinggoy Estrada na tutol siya sa impeachment case laban sa Vice Presidente dahil lalo daw lang pong lalala ang sitwasyon. I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. That's it. It will divide our country furthermore. Diba? What happened to... So yun lang din po dahil magkakadibisyon ng ating bayan. Pwede naman pong impeach yung talagang nagiging problema ng ating pondo, matanggal, no? Tapos mapatunayan ng ating gobyerno na kaya naman talaga nauubos tayo dahil dyan eh. Di ba? So pwedeng mag-unite ulit ang Pilipinas. Goijing, when my father was impeached? When my father was impeached. Ito gusto ko eh. Duterte pa rin! Sige nga, paliwanag mo. Ano maipapaliwanag mo doon sa Kokoy Villamin at doon sa Mary Grace Piatos? Paliwanag lang dyan sa comment. Total naman ready ka na ipagtanggol ang mga Duterte. No? Paliwanag yung Mary Grace Piatos, paliwanag yung Kokoy Villamin, paliwanag yung 250 kada 24 oras na ginagastos. 250,000 pesos na ginagastos para sa mga safe house. Gusto ko maliwanagan kami kung ano nga ba ang ipinaglalaban ng mga DDS, no? Kung bakit Duterte pa din. Marinig lang natin yung kanilang side, hindi yung puro 20 pesos na bigas, hindi yung puro magnanakaw si Bongbong Marcos na wala namang patunay. Kailangan merong marinig tayong paliwanag galing sa kanila. Hintayin natin, mga boss. Gumanda ba buhay? Yung Pilipino? Wala naman. Natanggal yung matandang Marcos. Gumanda ba? Lalo na, worse din. Boss, iba yun. Presidente yung mga yun. Eto, vice-presidente, spare tire nga lang. Di ba? Kumbaga, pamalit gulong lang. Tapos, ang nangyayari pa, meron pang mga pondo na hindi maipaliwanag. Bumalabs at napakalayo doon sa kay dating Pangulong Marcos Sr. at doon sa tatay mo na si Erap. AKA Jose Pidal daw yata. Ano ba, mga boss? Tuloy! Kaya mo pahayag ni Senador Jinggoy Estrada. 6. Asa na? Meron na ba? Wala pa din yata na paliwanag. Baka hanggang doon lang. Anyway, mga kababayan, 1 oras at 5 minuto na din po tayo, mga bossing, no? Na sabi, sigurado ka bang may Mary Grace Piatos? I-explain mo. Sabi nga ng PSA walang Mary Grace Piatos. Hindi existing 'yan. Tinignan diyan yung ano tawag doon? Certificate of live birth, tinignan yung marriage certificate o yung mga Senomar, certificate of no marriage, tinignan yung death certificate, hindi nag-exist yung Mary Grace Piatos. Hindi din nag-exist yung Kokoy Villamin. So malamang, sa alamang, mga boss, yung daan-daan na ipinasa po nila na resibo, malamang hindi po din existing yung mga yon. Sabi nga ni Harry Roque, no? Confidential nga Pati sa COA, confidential. Aba, paano makakapagtrabaho ng maayos yung Commission on Audit? Kung hula-hula na lang yung mga pangalan. Abusuhin na po nila yon, mga kababayan. May 30 million pa tayo dito. Saan mo? Bulsa na natin yan. Ano papaliwanag natin sa COA? Isulat mo, Kokoy Villamin. Tapos pirmahan mo, Kokoy Villamin. Ano po sasabihin natin? Sabihin mo, purchase of information. Tapos, lustay o naibulsa ang 30 million, mga kababayan. Sa atin po, in public, no? Confidential. Kung ano po yung mga nangyayari, confidential kung ano yung plano ng gobyerno para po labanan yung mga NPA o mga grupo ng mga yan na makabundok. Pero po, doon sa mga auditing na po, kailangan ng mga totoong tao na mga pinagbayaran. Okay, mga boss, Chief Amo, sir, paano po yan? At hindi naman hulalabas yan, mga kababayan, ha?
kung walang nakitang butas kay VP Sara. Kumbaga, sa COA lang po talaga yun. Kaso may mga nakitang butas. Kaya po, humingi. Tingnan nga natin yung mga resibo nun. Diyan na lang po nakita, mga kababayan, na meron pong Mary Grace Piatos, merong Kokoy Villamin, at susunod na din po dyan, si Doritos. Muli po, kaya si Kokoy Piatos Villamin. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat, mga boss, Chief, Amo, Sir. Ay, si Jassy, doon pala, walang explanation. DDS kasi.